week 2 ng mga bagay na gusto kong gawin this year. At today, tayo ay magpapa-foot massage. So it's been more than a week since the last time I posted my first ever challenge. Sort of. And I was surprised na Sabado na kasi parang medyo late back tayo this week. So nakatambay lang tayo sa bahay at walang ginawa. So I was like, for real? Gnarly. Pero I was surprised na Sabado na pala and sabi ko, hihiga na lang ba ako today or tatapusin ko tong week 2 challenge ko? And I was like, bakla tayo. So yeah, I got this. So kahit na umuulan at parang sinasabi na ng mundo na humiga ka na lang, huwag ka nang umalis. Pero syempre, pipilit natin kasi mapilit tayo. So kahit na umuulan, kahit na mainit, kahit na nakakatamad at inaantok ako, like nakatulog pa ako sa jeep kahit na nag-siesta na ako, ika-go natin to kasi we need to do this because it's a challenge that I wanted to do. So for this week's challenge, I wanted to have a foot massage kasi ilang beses ko na tong nadaanan sa Robinson and sabi ko, mukha naman promising kasi foot massage eh. So yeah, gawin natin. And pagdating ko, maganda yung lugar. Very, very lola ang atake nung lugar. At to my surprise, hindi pala updated yung nasa labas nila. So yung about foot massage, parang matagal na siyang wala. So ako parang, so anong sense neto? Pero sabi ko, ganun talaga. Hindi lahat planado. Uy, ba't may pa ganun? Pero sabi ko, nandito na tayo eh. So, magpa-body massage lang tayo. So, nagpa-full body massage na lang ako. And it was really, really nice. Like, ang galing ni Kuyang nagma-massage. Parang feeling ko, ang galing din niyang like, ang galing ni Kuya mag-massage. Ang sarap. Like, kamay mo ba talaga, Kuya, yung gamit mo o meron kang aparatos na ginagamit yan? Kasi, ang galing mo eh. Paano yun? Like, genuinely, paano niya nagagawa yun? Like, girl, she got some talent. So, yun lang. So, minasage ako ni Kuya for like an hour. Buong katawan yun. At, girl, feeling ko para akong papel na basta like kinramble stuff kasi sobrang sarap. And at the same time, para niya akong binale. Like, kung wala akong buto, ay, day. Iba talaga. Like, ganito yung ginawa niya. Anyway, yung time na na-imamassage ako, like, na nakaharap na. Kakatapos ko lang kasi panoorin yung Final Destination. Tapos, sabi ko, parang, yung pwesto ko pala, it's giving. Like, wala naman akong vision na malalaglag tong something na to. Kasi sabi ko, container to eh. Feeling ko container to kasi may ganito kami sa bahay. So sabi ko container to and girl, sakto talaga kung babagsak siya sa akin. Talagang sapol talaga yung ulo ko at tege boom boom talaga ako. Pero yun nga, hindi naman tayo na tsugi. So yeah, nag-overthink lang si Badin. Anyway, after nung massage na yun na napakasarap, sobrang affordable din, like 400 pesos lang. Tapos 1 hour, more than 1 hour actually yan. And buong katawan mo talaga imamassage, kulang na lang pati yung kaluluwa mo at yung utak mo. Ganun. After neto, yung next na agenda ko ay magko-coffee shop tayo. Dahil tayo ay walang kain, kaya magkakape tayo. Nice, diba? Yes. So yun, nag-coffee shop ako sa mga favorite coffee shop ko dito. Yung pangalan niya di ko sasabihin kasi gatekeep ko, charot. Pero grabe, ang sarap nung kape nila. Ayan, tapos after nyan, ano ba ginawa ko dyan? Ano lang ako dyan, parang muni-muni lang na parang feeling ko isa akong bida sa isang music video. Tapos tamang nood lang. Manonood dapat ako ng Miss World for like top model runaway thing. Tapos akala ko ngayon yun. Kasi 7:30 na yan. Yung pala 9 pa pala. Kasi sa Indian time pala yung gamit nila. Like, sorry.
After niyan, after ko magkape at kumain ng napakasarap na pasta nila for like an hour, naglakad-lakad na lang ako pauwi kasi sabi ko, ayoko pang umuwi. So, maglakad na lang tayo. And habang naglalakad ako dyan, tinatry ko mag-take ng mga new shots. Like, wala lang, para lang something new. Tapos, ang risky pala nung mga ganong shot na yung iiwan mo yung phone mo, tapos maglalakad ka, tapos what if pagbalik ko wala na yung cellphone ko? Like, kailangan ko wala akong pera. Pero yun nga, after nun, munti ka na akong masagasa. After nun, nung medyo malapit na ako mauwi, sabi ko, ayoko pang umuwi. Parang, hindi ko ba kaya umuwi. Gusto ko pang lumabas at makinig ng music. Sabi ko, saan ba magandang tumambay? Saan pa ba? Di sa Mr. DIY. So, pagpunta ko sa Mr. DIY, boom, sarado na pala sila. Like, pa-close na sila. So, ayun. So, naglakad-lakad na lang si ante mo. Like, habang naglalakad, tinatry kong magmuni-muni sa mga nangyari this year. Like, half of the year na pala. Ang dami ko nang hindi nagawang achievement na dapat sabi ko gagawin ko this year. Tapos yung age ko medyo siniseryoso na. So parang ako ano na te, ano na, dito na lang tayo. Like, I think we need to be more careful and baka need na natin ayusin yung buhay natin. Ganyan. Pero sabi ko, you know what? Screw them. Like, I'm just gonna enjoy my life. Like, I am 25 and I'm only 25 so I don't have to pressure myself. So yun, after nya, nagmuni-muni lang ako. Inisip ko lang kung ano pa yung mga pwede kong gawin. At iba talaga, like, top tier yung meron kang headphone. Tapos naglalakad ka sa gabi without minding kung ma-hold up ka or may masamang mangyayari sa'yo. Tapos makikinig ka ng old K-pop music. Like, girl, that's the best feeling. That's the best thing I want to do. Maglakad lang sa gabi. Dead mo sa traffic. Dead mo sa nangyari sa paligid mo with all the audio and K-pop music. Third gen, you always be iconic. So yeah, that's what I did today. And I hope ma-encourage ko kayo na i-enjoy nyo din yung time nyo. Kasi, like, isa sa mga reminder na nabasa ko this week is yung sinabi na we work to live, not to live to work. And I'm unemployed, but I know myself I'm a workaholic. So, yeah, doing this is such a fun thing kasi it made me want to have something to look forward this week. So, I really encourage kung sino man makakapanood ng video na to na you have to make time for yourself, girl. Hindi puro work, puro family, puro friends. Make time for yourself because we need that. And honestly, doing things like this made me appreciate more myself. At the same time, made me reflect on just my future and past actions. Like, ano yung mga achievements ko, ano yung mga need ko pang gawin, ano yung something I'm proud of. Like, I'm just so proud of myself na ang dami ko na palang nagawa. And that just top there. Like, girl, if you think you're behind your life, do stuff like this, then you will realize, no, you just have to self-reflect, and you will realize na ang dami mo ng achievement, ang dami mo ng progress, and kailangan mo lang mag-make time sa sarili mo. So, yun lang, ang dami ko pang sinasabi, pero yun nga, sana ma-encourage ko kaya. Bye!